Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anong panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Moses Itauma kontra Jermaine Franklin Jr. Fight schedule, March 28, 2026. Gaganapin po sa COF Live Arena, Manchester, England. Sa labanan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili ating fight prediction, comparison at analysis na kung saan pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyo malalaman kung saan niya ba nigilyamado, saan nagidihado itong mga maglalaban. Inanyahin ko rin po kayo na panurin ang buong video bilang karagdagang kaalaman para sa atin po ng mga boxing fans. Marami rin po kayo makuha mga basihan na posible makapagbibigay influensya sa inyong magiging desisyon kung sino ang inyong papaboran dito po sa dalawang maglalaban. Bagamat anong Sports PH ay naghahayag po ng prediction mga idols, na sa inyo pa rin po ang huling desisyon. Bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta o sumabaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po pasalamat sa inyong lahat. Wala pa ng Sports PH kung wala rin po kayo mga idols. So simulan na natin itong ating talakayan. Alamin muna natin ang mga background dito sa magkabilang panig dahil yan po ating gagamitin referensya mamaya doon naman sa ating gagawing comparison. At unahin natin sa panig dito si Jermaine Franklin Jr. Bilang sa professional boxer, may presimong kartada si Jermaine Franklin Jr. 24 wins with 15 wins coming by web knockout. May 2 talo ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 2 talo sa puntusan ito natatalo. May edad 32 anyos, height 6 foot and 3 inches, reach 77 inches, orthodox ang stance na may knockout ratio 62.5%. Last fight, September 13, 2025, si Ivan Ditchko ang kanyang nakatunggali. Panalo ba yun ang most decision? Si Jermaine Franklin Jr. Eksperyensya, mga idol, nakasagupan niya noong 2023 si Anthony Joshua, noong 2022 si Dillian Whyte. Diyan siya nakatikim ng talo by decision sa dalawang ating nabanggit. Yan po ang sumubok sa kakayahan nitong si Jermaine Franklin Jr. Skills, pressure, defensive, willing sa brulan o tututo na suntukan, may counter, makamay, masipag sumuntok, power, timing at accuracy. Sa depensa, average, pinakadepensa ito, weaving, at yung kanyang matindi sa pressure mga idol. Yun ang isa sa yung habang sinusuntok, weaving, tapos pumapasok sa rin sa kanyang katunggali. So average lang po ni pinsa. Durability, masasabi kong may tibay base sa uri ng kanyang katunggali. Yan po mga idols. So sa panig naman ni Moses Itauma, bilang sa professional boxer, may presibong kartada itong si Itauma. 13 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 21 anyos at ang height 6 foot and 4.5 inches na may reach na 79 inches, southpaw ang stance na may knockout ratio 84.62%. Last fight, August 16, 2025, nakasagupan niya si Dillian Whyte. Panalo by first round technical knockout si Moses Itauma. Eksperyensya nitong si Moses Itauma. Mga idols, last fight niya si Dillian Whyte. Sino si Dillian Whyte? Ito po ay dating world title challenger, pero yun nga, lipas na siya sa prime nung napalaban dito kay Moses Itauma. Si Mike Balogun, bagamat hindi kilala ito sa heavyweight division, pero may magandang record o kartada po mga idols. So yan po ang sumubok sa kakayahan ni Moses Itauma sa ngayon. Skills, boxer puncher po itong si Moses Itauma. Pressure, defensive, willing sa brulan o tututo suntukan, counter. Sa pamempressure, may kakayahan ito sa pagpapanatili sa distansya gamit ang footwork, in and out, moving around. May kakayahan sa pagpapanatili sa distansya. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Depensa, lagpas average. Magandang kanya depensa mga idol. Oo. Durability, sa uri ng nakalaban, masasabi kong hindi pa ganong subok talaga na tumanggap ng suntok si Moses Itauma. Pero sa ngalan ni Dillian Whyte, masasabi kong may tibay na rin ang batang to mga idol. May tibay. So hindi dako na tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin sa dako ng pagdadawsan sa laban. Amerikano si Jermaine Franklin Jr. Si Moses Itauma taga United Kingdom. British or Breton ito mga idol. Ngayon, gaganapin ang bakbakan sa United Kingdom. So may advantage si Moses Itauma sa crowd. Pagdating po sa labanan, kung sakaling mawi sa scorecard, mawi sa close fight, delikado man politika si Franklin Jr. dyan, mga idol. Real talk lang tayo, delikado sa politika si Jermaine Franklin Jr. Kasi nga siya po ay dayo. So anong dapat gawin ni Franklin Jr.? Siyempre mga idol,
Kung kaya niya patulugin ito, patulugin niya na, pero hindi ganun kadali ngayon. Kung kaya niya, yun ang dapat niyang gawin. Kasi dayo siya. Kasi pag may sa scorecard yan, delikado siya dyan mga idol. At siyempre delikado din si Jermaine Franklin Jr. dito sa laban mga idol. Knockout artist si Moses Itauma. Papatuloy pa natin. So disadvantage para kay Jermaine Franklin Jr. ang kanyang pagdayo. Ranking ng BoxRec. Sa ranking ng BoxRec mga idol, unahin natin ang United Kingdom. Rank 6 out of 56 si Moses Itauma. Si Jermaine Franklin Jr. sa United States, out of 358, rank 3. Ibig sabihin, hindi basta-basta to. Rank 3 pala siya doon sa bansang Amerika. Ngayon, sa pangkalahatan sa heavyweight division, pambuong mundo na ranking, umabot sila ng 1,633. Rank 15 si Moses Itauma, rank 36 naman si Jermaine Franklin Jr. So malayo sa agwat po mga idol sa ranking. O malayo sa agwat, o malayo ang agwat sa rankings nitong dalawang maglalaban ng BoxRec. Ngayon sa boxing scene naman tayo, na kung saan ang boxing scene ay nagra-ranking sa 1 to 15. Sa mga contender naman tayo. Contender. Kasi di naman sila world champion si Itauma at si Franklin Jr. So, sa mga ranking ito, sa posible magiging world title challenger. Ganon. Rank 1 to 15. Sa WBA, rank 1 si Itauma, rank 10 si Jermaine Franklin Jr. Sa WBC, rank 3 si Itauma, walang pangalan ni Franklin Jr. Sa WBO, rank 1 si Moses Itauma, rank 10 si Franklin Jr. So sa katayuan po mga idol, sa rankings, BoxRec, boxing scene, lamang po si Moses Itauma. Ngunit dahil sa nasa world ranking, itong si Jermaine Franklin Jr. na kung saan rank 10 sa WBA, rank 10 sa WBO, mga idol, hindi ito bastang laban para naman kay Moses Itauma. Pero, comparison ito, so lamang sa ranking po si Moses Itauma. Pero yun nga, isang mahirap-hirap na laban ito para sa kanya dahil pareho nasa world ranking katulad niya, itong kanyang makatunggali. Bagamat yan ay rank 10 lamang, pero pwedeng piliin ng world champion as a world title contender o challenger. Oo. Nakadepende kasi yan mga idol sa kung sino ang available. So yan po, lamang sa ranking si Itauma, ngunit itong kanyang katunggali dahil nasa world ranking din, hindi basta. Susubok ito sa kakayahan ng batang boksingero na si Itauma. Oo. Kasi siya nagmumukhang llamado dito si Itauma, so ipagpatuloy pa natin mga idols. Ngayon dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 21 anyos si Itauma, 32 anyos si Franklin Jr. So wala po talaga sa kanyang peak prime si Itauma. Samantala itong si Franklin Jr. mga idols, matagal na nasa kanyang peak prime talaga sa edad na 32 anyos pa lamang. Heavyweight division ito. So yan mga idol, disadvantage naman kay Itauma ang kanyang edad sa ngayon. Disadvantage lang po yan. Just in case na matalo yan, pwede sabihin, ay bata pa kasi cool. Ano pa siya yung wala pa sa kanyang peak prime. Di ba? Naging excuse yan sa mga natalong bata. Di ba? So disadvantage. Pero hindi ibig sabihin nun na walang kakayang manalo. Hindi ibig sabihin nun, disadvantage lang. So ngayon, dadako naman tayo sa height, reach, power, kung sino naman ang may advantage. Sa height po mga idol, mas matangkad si Moses Itauma ng 1.5 inches. Sa reach, 2 inches lamang si Itauma. Sa power, lamang si Itauma. Knockout artist si Itauma sa knockout ratio na kung saan umaabot sa 84.62%. 62.5% naman si Franklin Jr. So lamang sa power si Itauma. Knockout artist si Itauma, power puncher naman itong si Jermaine Franklin Jr. So hindi basta talaga. Makapagbibigay ito ng magandang laban. Oo. So sa kanila namang activity fight parang aktibo. Sa experience niya, lamang ng kaunti si Franklin Jr. kasi nga nakasagupa niya si Anthony Joshua noong 2023, which is kalakasan din niya ni Joshua mga idol yung panahon na yan.
Oo. So laman ng kaunti, 55-45 sa eksperyensya in favor of Jermaine Franklin Jr. Skills, parehong boxer puncher itong dalawang maglalaban. Lamang sa liksi, lamang sa hand speed, combination sa power, si Moses Itauma. Oo. At isa pa, once na may advantage din si Jermaine Franklin Jr. sa inside fighting doon kay Itauma. Oo, napapansin ko 'yan. Na itong si Itauma nahirapan dito sa inside fighting. Pero willing din ito sa inside fighting. This boxer puncher ito mga idols. Pareho silang willing sa inside fighting pero mas nakikita ko na itong si Franklin Jr. mas epektibo sa inside fighting. Si Itauma naman, bagamat lumalaban sa inside fighting, pero mas nakikita ko na mas maganda, mas makagalaw siya, makasuntok siya ng mga malalakas talaga na suntok sa distance na suntukan. Oo. Mas nakakagalaw siya ng maganda. Kumbaga mga idol, kasi may mga boksingero na nakikita natin na magaling sa inside fighting. Katulad ni Sergey Derevyanchenko ba yun? Magaling sa inside fighting yon. Pero sa distance sa suntukan, medyo siya, alanganin. No, may ganon. Pero lumalaban siya sa distance sa suntukan. Suntukan na pinapadatili ang distansya. May ganon. Which is pareho naman silang boxer puncher nga, si Jermaine Franklin Jr. at si Moses Itauma. Pero yung power at hand speed, liksi ng mga galawan nandoon kay Itauma mga idol. Mas mabagal gumalaw si Jermaine Franklin Jr. O, yan po ang aking napapansin. Pero pag nakapasok nga yan, may kalalagyan din si Itauma pagka makadikit yan. This is boxing, this is heavyweight division, na kung saan po mga idol, bagamat knockout artist si Moses Itauma, power puncher naman si Jermaine Franklin Jr. Kahit anong galing mo pa dyan, isang suntok dito sa heavyweight division, isang suntok lang kasi mga idol, pwedeng tumapos o bumago sa takbo ng laban. Yun ang heavyweight division mga idol. So ngayon, dadako na tayo sa ating kung sino Llamado. So Llamado po dito si Moses Itauma. 60-40 ang mailalagay ko dyan mga idol. Maraming advantages si Moses Itauma dito kay Jermaine Franklin Jr. Rankings, boxrec at boxing scene. Importante ang katayuan po mga idol. Tumutukoy sa katayuan ang rankings. Lamang po si Moses Itauma. Siya ang dinayo. Bagamat bata, pero bawi naman siya sa height, reach, power. Okay, sa experience, bagamat nakakalamang ng kaunti si Franklin Jr., doon naman po bumawi si Itauma sa kombinasyon sa hand speed, liksi, power. Mas maliksi talaga ito gumalaw. No, saan anytime, pwedeng magkamali dito si Franklin Jr. mga idol. Pero yun nga, Llamado man dito si Moses Itauma, this is boxing, anything can happen. Dahil sa heavyweight division, isang suntok lang pwedeng bumago sa takbo ng laban talaga mga idols. At pwede pang matapos ang laban. Nakunsan, hindi nga, kahit sabihin natin Llamado dito si Moses Itauma, pero hindi pa rin ito nakakatiyak na mananalo talaga. Malaki lang ang kanyang tsansa sa pagkapanalo. Kung ating titingnan ang record at sa ginagawa nating comparison. Oo. So, ngayon dadako na tayo sa prediction. Moses Itauma ako dyan by knockout, technical knockout, 1-6. Oo. Pero dahil itong si Jermaine Franklin Jr., hindi, sabi ko kanina, may tibay ito, may tibay. So, pwedeng maway sa scorecard ang laban. Sa tingin ko Moses Itauma pa rin by decision. Yun ang decision, majority decision. Itauma pa rin yan. Oo. So sa panig ni Jermaine Franklin Jr., dahil alam nyo na Itauma ako. Sa panig naman ni Jermaine Franklin Jr., sa knockout ratio na umaabot sa 62.5%, delikado si Itauma dyan na ma-knockout late rounds
Bakit? Knockout artist itong si Itauma. Na kung saan delikado itong si Itauma na mapapagod kapusin sa hangin doon sa later rounds. So delikado sa knockout din si Itauma later rounds. Pwedong sports. Wala na bang chance manalo si Franklin sa pamamagitan po ng desisyon sa puntusan. Sa nakikita ko mga idol, pwede makabawi si Franklin Jr. later rounds sa puntusan. Kung ito ay schedule 1 to 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pwede makabawi si Jermaine Franklin Jr. sa puntusan sa second half. Oo, pwede makabawi yan. Yan kung di siya matulog. Yan kung di siya malingat sa liksi handspeed nitong batang boksingero. Dahil bukod sa handspeed, may power. Knockout artist yan. So sa madaling salita, malaki ang chance na mo knockoutan ito. At hindi ko rin sinarado na walang chance ang manalo by puntusan si Jermaine Franklin Jr. Dahil pwede nga mangyari mga idol na ma-overwhelm si Moses Itauma sa tindi ng pamimerisyur nitong si Franklin Jr. Pwede ma-overwhelm yan. Lalo na kung sa karanasan o experience mga idol, hindi pa talaga malalim ang experience ng batang to. Oo, dahil hindi naman ito, bagamat may record dito sa amateur boxing, pero hindi nakapokus yan doon. Dito sa fights siya nakapokus. So, pwede sabihin natin, delikado ma-upset si Moses Itauma dyan. Knockoutan, puntusan. At sa panaginip Franklin Jr. nga, sabi ko nga, kinakailangan din ni Jermaine Franklin Jr. ang knockout win. Kung kaya niyang patulugin yan, patulugin niya. Kasi delikado siya sa politika dyan. Lalo na, itong si Moses Itauma ay talagang hinipe kasi ito. Na talagang susunod ito sa mga world champion dyan sa Britanya. O dyan sa United Kingdom. Na talagang parang yun nga, prospect siya at pinapabango ang kanyang pangalan. Oo. Kaso this is boxing, anything can happen. Maraming pwedeng mangyayari dyan na pwedeng sisira sa pangarap ng batang to. At isa nga dito sa laban niya kay Jermaine Franklin Jr. Dahil hindi po basta to si Franklin Jr. Lalo na kung makadikit yan. Oo. Hanggang dito na lamang ito Badong Sports PH. God bless po sa ating lahat.